Alamin naman natin ang ginagawang pagtulong ng DSWD sa mga kababayan nating apektado ng pananalasa ng Bagyong Tino. Makakausap natin live via Zoom si DSWD Assistant Secretary Irene Dublao. Magandang gabi po, Asik Irene. Welcome po sa Arangkada Balita. Magandang gabi, Jack. Magandang gabi din, Ms. Ninya, at magandang gabi din po sa lahat ng sumusubaybay ng inyong pong programa. Ma'am, doon sa data po na hawak kayo ng DSWD, ilan yung families po na apektado ng Bagyong Tino po? Well, batay po doon sa pinakahuling datos. No? Actually, ang meron po tayo ngayon is yung as of 6 a.m. this morning. Sapagkat, Jack, hinihintay pa natin na ma-consolidate yung ibang mga reports from other field offices kasi in some areas ay talagang nawalan po ng kuryente and we had to dispatch yung pong aming mobile command center para makakuha tayo ng real-time information. But gaya nga po ng nabanggit ko, patuloy po tayong nagpo-coordinate with our local partners para po makuha natin yung bilang ng mga apektadong mga pamilya. Bakit po kasi sa aming 6 a.m. monitoring, nasa mahigit 102,000 po ng mga pamilya or ang katumbas niyan ay mahigit 339,000 na katao ang apektado nito nga pong si Bagyong Tino. And of that number, meron po tayong na-monitor kaninang umaga na mahigit 53,000 families or an equivalent of more than 175,000 individuals na nanunuluyan po pansamantala sa mga evacuation centers. Sa mga probinsya po ba nakatutok ang operasyon ngayon ng DSWD? At base po sa inyong assessment, ano-ano pong mga probinsya ang nagtamo ng pinakamatinding pinsala sa bagyo at pinaka nangangailangan po ng tulong mula po sa DSWD? Nakita na nga po namin kanina yung mga visuals from Cebu. That's correct. Of course, aside from Cebu, na kung saan nakita natin may mga areas nga po na nagkaroon ng landslides, mga secondary hazards due to the strong rains, kagaya nga po ng pagbaha at landslides. Nakita rin natin na mayroong mga areas, mga daan na hindi po passable. So dito nagkakaroon ng challenge dun sa pagpunta sa mga lugar at makapag-gather ng additional information and of course do the necessary assessment. But we're in close coordination naman with the local government units to ensure na nakahanda po tayo na mag-augment ng kanilang pong mga resources. So aside from Cebu, tinitignan din po natin ang Southern Leyte. Batay po doon sa ulat ng aming pong regional office kanina pong umaga, ay may mga areas din po na hindi pa nakakapagpaabot ng ulat sapagkat wala pa rin po silang kuryente. Diyan naman po sa Surigao del Norte, sa region ng Caraga, tayo'y nakapagpahatid na rin po ng tulong. But patay nga sa ulat ng aming pong regional office, medyo nag-i-improve na rin po yung weather condition. Kaya karamihan po ng mga pamilya na evacuate ay nagsisiuwian na rin po sa kanilang lugar. But we're closely monitoring the situation in Cebu, gayon din po sa Negros Island region, sa Region 6 at sa Region 8. Naka-standby naman po ang aming pong mga field offices and we have preposition goods in those regions. Nakahanda po tayo na tumugon, Ms. Ninya. And Asik, kumusta naman po yung stockpile po natin? Kasi matatanda natin, bago pumasok yung typhoon season ay sinabi nga natin na 3 million yung stockpile nyo, isa sa pinakamalaki sa history po ng DSWD. Pero kamusta po sa ngayon? Dahil nagkasunod-sunod po yung mga bagyo, lindol, at ito nga, Bagyong Tino. That's correct, Jack. Mahigit 2.1 million family food packs yung nakapreposition po sa iba't ibang lugar sa ating bansa. Diyan po sa Region 4B, sa Mimaropa, na kung saan Palawan, Northern Palawan, ang isa sa mga nakikita rin natin na maapektuhan. Meron po kaming more than 108,000 family food packs na nakapreposition. Sa Region 5 po, more than 213,000 family food packs ang nasa warehouses. Sa Region 6, more than 106,000 family food packs. Sa Region 7, meron po kaming mahigit 71,000 family food packs. And karagdagan dyan sa Region 7, meron din po kaming stockpiles sa aming Visayas Disaster Resource Center. Sa Region NIR, meron po kaming mahigit 68,000 family food packs. Sa Region 8,
more than 139,000 family food packs po. At sa Region Caraga, more than 79,000 ang amin pong stockpile still. At kami naman po ay handang mag-replenish kung kinakailangan dahil ang aming pong Luzon Disaster Resource Center at Visayas Disaster Resource Center ay patuloy naman po na nagpo-produce ng mga family food packs. I understand, sabi nyo nga araw-araw, ano, parang nagpo-produce po kayo. Kasi nga, yeah, in particular Cebu, nilindol po dyan at kinailangan rin mag-distribute po, no, ng mga relief goods. So sa ngayon po, sapat naman ang mga relief goods, food packs and hygiene kits. Kung ano pa po yung mga pinapamigay ninyo, lalong-lalo na po dun sa mga areas na talagang tinamaan ng bagyo. Tama po kayo dyan, Ms. Nina. Talagang nakahanda po ang Department of Social Welfare and Development sa ilalim po ng pamumuno ni Secretary Rex Gatchalian. Tinitiyak natin na yung programang Buong Bansa Handa program ay makakatulong at makakatugon nga po sa mga pangangailangan ng ating mga kababayan na naapektuhan ng iba't ibang mga kalamidad dahil nga mas pinaigting natin yung production and prepositioning ng goods under supply chain 1. And of course, nakakapag-draw down tayo from our existing framework agreements with private distributors and retailers which strengthens yung pong stockpile natin ng mga goods because of this supply chain too. Ito naman po ay ginagawa ng DSWD alinsunod sa kautusan ni Pangulong Marcos Jr. na tiyakin po na walang pamilyang Pilipino ang magugutom sa gitna ng kalamidad. Kaya nga po talagang tinitiyak ng aming pong kagawaran na nakahanda po tayo to augment the resources of local government units. Alright. Maraming salamat po, ASEC Irene Dumlao ng DSWD. Maraming salamat po at magandang gabi.